Okay. So, dahil last na itong discussion natin about the topic of adjusting entry, nagpalit na naman ulit tayo ng outfit natin. Okay? Para naman hindi tayo mahalata na one day recording lang. Okay, but anyway, hindi yun ang importante. Ang importante, maipaliwanag ko sa inyo itong depreciation na ito. Okay, at bakit kailangan nag-a-adjust dito sa mga property natin, particularly yung mga fixed asset, okay, except sa land. Yan. So ito yung mga pag-uusapan natin ngayon. Okay, so wag na natin patagalin. And let's discuss adjusting entry pertaining to depreciation. So yan, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, yan. Ano ba tong sinasabing depreciation na to? 'Di ba? Pag sinabi mo kasing depreciation, okay. Wait lang ha. Tayo. Okay. So pag sinasabi mo kasing depreciation, okay, o nagre-record ka ng depreciation expense, yung kasing property natin, may portion diyan, okay, na nalalaspag. Okay, nagde-depreciate. Kaya nga bumababa yung value. Kaya sabi dito, okay, as defined, it is a decrease in the value of the fixed asset. At alam naman natin na yung mga fixed assets natin, okay, sa basic accounting, yung mga non-current assets natin, normally pertaining dun sa mga equipment, furniture, building, or mga something na nagde-depreciate ang value or bumababa ang value because of number one, yung ordinary wear and tear. Anong ibig sabihin ng ordinary wear and tear? Kasi nga dahil ginagamit mo, okay, at may nasisira, syempre, bumababa ang value nan. Okay? Or kahit hindi mo man siya gamitin, okay, due to the passage of time, dahil naluluma rin yung model, bumababa rin yung kanyang value. Okay? Except nga dito sa land, parang awa mo na, huwag mong i-depreciate ang land kasi hindi yan dine-depreciate. Okay, why? Kasi itong land, kabaliktaran yan eh. Ang value nan, nag-a-appreciate. Ang ibig sabihin nun, tumataas habang tumatagal. Okay, kaya, okay, hindi natin dine-depreciate ang land. Kung bumaba man ang value ng lupa, okay, hindi depreciation ang tawag dun. Okay, kundi impairment. But syempre, dahil basic accounting ito, okay, stick lang muna tayo dito sa basic concept. Kaya nga, okay, aside sa land, okay, yung mga fixed asset natin, nagde-depreciate yan kasi nga naluluma. Okay, bumababa ang value. Yan, that is the concept. Kahit naman halimbawa yung ating cellphone, 'di ba? Kahit nasabihin mo na binili mo yan ngayon, brand new model, okay. After that, okay, kahit hindi mo nga siya gamitin, actually, bumababa ang value nun. Kasi nga may mga lumalabas na bagong model. Okay, nagde-depreciate yung value niya, bumababa yung value niya. So lalo na kapag ginamit mo. Okay? At ang ibig sabihin, itong mga to, si equipment, si furniture, si building, and other fixed asset, okay, from asset, merong portion na nagiging expense. At ang tawag nga doon ay depreciation expense. Okay? Yan. Hanggang sa ang mangyari, ma-zero value na siya at the end ng useful life. Okay? At ang anong ibig sabihin ng useful life? Pag-uusapan din natin dito sa slide na to. Kaya ipaliwanag na natin kung ano-ano bang mga importanteng components para ma-compute ang pagbaba ng value o yung tinatawag na depreciation o pagkalaspag ng property. Okay? So ano ba ang mga kailangan mo ritong malaman o tandaan na components ng computation? Number one, yung cost of the fixed asset o kung magkano mo siya binili or kung magkano man ang pagpapagawa mo sa kanya. Okay, yung total value nun. Okay? And then, may ma-encounter ka din ditong tinatawag na scrap value or salvage value. Okay? O yung tinatawag na residual value. Okay? Ano ba yung residual value or salvage value or scrap value? Okay? Ito, halimbawa, natapos na yung panahon na magiging useful or may silbi itong property natin. Halimbawa, yung equipment, inestimate mo na magkakaroon lang siya ng useful life o silbi sa atin, okay, for 30 years. Yan. At the end of the ika-30th year, yung ika-30th year niya, okay, meron pa siyang natitirang value, pwede mo pa siyang ibenta. Kaya nga ang tawag ay scrap value or salvage value. Salvage, di ba, i-execute mo na,
'di ba? I-dispose mo na, mabebenta mo pa rin. Okay? Sa mga problem, minsan binibigay ang residual value or yung salvage value, minsan naman wala. Okay, kapag walang binigay sa problem, parang awa mo na, wag kang mag-iimbento ng scrap value kasi sinasabi naman doon no residual value o kaya walang minention at all. So yung ibig sabihin nun, kung walang scrap value or walang salvage value at the end of the useful life, ang ibig sabihin lang niya ay zero na siya pagkatapos ng kung ilang years siyang may silbi. At yung ilang years na may silbi na yun, ang tawag doon useful life o yung panahon lang na magkakaroon siya ng silbi sa iyo or useful sa iyo. Kaya nga may tinatawag na useful life. At tatandaan mo, itong useful life ay based on estimate. Okay? Based on estimate lang yan. Halimbawa, di ba, si building. Paano mo malalaman kung gaano ang itatagal ng isang building? Siyempre, hindi ka naman mag-iimbento. Although mag-estimate ka. Yan, tinatanong mo kung sino yung nag-construct, yung engineer, yung architect, at itatanong mo sa kanya, siyempre sila ang gumawa nan, kung anong normaling estimated useful life o magkakaroon ng silbi sa business mo yung building. Pag sinabi niyang 50 years, edi 50 years ang gamitin mo. Okay, but of course, dahil nga ito'y estimate, along the way, pwede rin kasi talaga itong magbago. But then again, dahil basic accounting ang pinag-uusapan natin dito, okay, ang assumption natin, hindi mababago yung useful life sa binigay sa problem. Okay, kaya nga pag binigyan ka halimbawa ng 50 years ang gagamitin mong useful life niya. Or ito yung lifespan or panahon na may silbi itong property na to sa atin. Okay? At ngayon, paano ba mag-compute ng depreciation? Actually, maraming paraan kung paano mag-compute ng depreciation. Pero for basic accounting purposes, ang pag-uusapan lang natin ay isang method, which is yung tinatawag nating straight line. Okay? Straight line method. Di ba? Straight line method. Ibig sabihin, okay, from the moment na binili mo siya at dinepreciate mo yung value niya at up to the end of the useful life, pare-pareho ang amount ng kanyang depreciation. Yan. Kumbaga, straight line, fixed amount ang mangyayari. Okay? At ano ang formula ng straight line method? Napakadali lang. Okay, nandito. Sabi nga natin, ito yung mga important components, di ba? Una, alamin mo muna kung magkano yung cost ng property. Di ba? Kung magkano mo siya binili, di ba? Kung magkano mo siya pinagawa, ibibigay naman yon. Okay, and then, kung may salvage value, tanggalin mo yung salvage value niya, kaya nga less salvage value or scrap value. Kung meron lang naman, if there is any, kung wala, wag mong ipagpilitan, kapatid. Okay? And then, i-divide mo siya sa kanyang useful life. Okay? Doon mo makukuha yung annual depreciation o yung depreciation value niya or depreciation expense niya for the whole year. Ayun, kung gusto mong malaman ng monthly, ay i-divide mo lang sa number of months. Kung gusto mong malaman ng days, i-divide mo lang sa number of days. Okay, halimbawa ganito. Bumili ako ng property. Okay? Noong January 1, 2021. Okay, yung property 110,000 ang cost. Ito yun, di ba? Okay. Tapos, based on my estimate, ang salvage value ay 10,000. Okay. So, anong gagawin ko? Minus 10,000 daw, minus salvage value. Okay. Magkano na lang yan? 100,000 na lang, di ba? O, 100,000 na lang, tinanggal ko na yung salvage value. Tapos, ang estimated useful life ko, 10 years. Okay. Kung 10 years ang ibinigay, i-divide mo ng 10 years. At normally years naman talaga ang binibigay. Okay? So kung 10 years, ibig sabihin, every year, 10,000 ang depreciation o bumababa sa valor o sa value niya. Ha? Diba? Kaya nung first year, 10,000 na nawala. Di 90 na lang. Tama ba ako? Pakita natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 years yan. Okay? Oh, na-compute natin 10,000 nung unang taon, 'di ba? 10K. So ibig sabihin, every year, okay, 10K ng 10K ang nawawala sa value ng ating machinery binili. Okay? Hanggang sa mangyari, okay, ma-zero out na siya. Yan, okay? So sa case nga nito, ika-10th year may matitira pang 10,000. Ang gusto kong i-point dito is that katulad ng straight line na bumababa ang value niya. Okay? Ngayon, itong unang taon ng computation ko, yung 10,000, that's depreciation expense.
At kung naka-straight line yan, dapat hindi nagbabago yan every year. Okay, 10,000 pa rin ng 10,000. Tama ba? Okay, kaya nga, kung ire-record natin yung transaction as of December 31, tingnan mo itong nasa baba na journal entry. Okay. At ang binili natin ay machinery, so we debit depreciation expense. That's the pro forma journal entry. Depreciation expense, pag hyphen ka, lagyan mo lang kung anong particular ang dine-depreciate mo, lalo na kung maraming property yung business. Para lang malaman mo, pertaining saan tong depreciation na to? Sa building ba to? Sa equipment ba to? Sa machinery ba to? So nilalagyan lang natin ng ganyan. Okay? So magkano yung na-recognize natin? 10,000 pesos. Okay, fixed amount naman yan. Okay. Ngayon, next year, ganito ulit ang magiging entry mo. Okay? Hanggang sa makatapos yung ika-10th year. Ganyan lang ng ganyan. Ngayon, ano bang ibig sabihin nitong accumulated depreciation? Yung ibig sabihin ng word na accumulated ay di naipon, di ba? Naiipon, nag-a-accumulate. So ngayon, ibig sabihin nung first year, ang depreciation expense mo at saka accumulated depreciation dahil unang taon pa lang naman, 10,000. Pero nung ikalawang taon, okay, magkano na siya pag pinagsama? 20,000. Okay, nung ikatlong taon, magkano na siya lahat? 30,000. Ika-apat na taon, 40,000. Kumbaga, nag-a-accumulate yung depreciation. Kaya nga pag tinanong ka kung magkano ang depreciation expense, okay, wala kang problema. 10,000. Every year, depreciation expense 10,000. Pero pag tinanong ka kung magkano accumulated depreciation, ang gagawin mo, ipag-a-add mo or isa-sum up mo, okay, yung total ng lahat ng depreciation expense na ni-record mo. That's accumulated depreciation. At itong accumulated depreciation na to, kapatid, tandaan mo, isa rin siyang contra-asset account. Okay? At pag sinabi mong contra-asset, kinokontra yung asset. Ibig sabihin, ibinabawas siya. Yan. Okay? At katulad, di ba, yung napag-usapan natin sa bad debts, naalala mo yung sa bad debts, di ba? Ang bad debts pertaining sa accounts receivable. Kung maaalala mo, paano siya pine-present sa financial statement or sa balance sheet, di ba? Si bad debts, or di ba? Una, dinedetermine mo, di ba, yung accounts receivable, halimbawa, 100,000. Okay, tapos ileles mo yung allowance for bad debts. Halimbawa ay 10,000. Di ba? So yan, net realizable value. Okay, magkano? 90,000. Ganyan mo siya ipine-present, di ba? Yung bad debts. Ngayon, ganito rin ang presentation mo pagdating sa balance sheet ng ating mga property less accumulated depreciation kasi nga contra asset account siya. So, halimbawa, ang machinery, okay, ay ganyan din. Di ba? 100,000. Okay? Halimbawa lang naman ha, 100,000. Okay? And then, less accumulated depreciation. Dahil unang taon pa lang naman, okay, edi 10,000 lang din. Okay, pero syempre, taon-taon nadadagdagan itong accumulated depreciation. Kaya lumiliit yung value ng property. Okay, itong diferensya na to, na 90,000, ang tawag sa kanya, book value or net book value ng property. Net, kasi nabawas na. Kung dito, net realizable value yung ginagamit natin. Although, ito, net realizable value din naman ito. Pero ang proper term kasi sa kanya na ginagamit ay net book value. Yan, okay? 90,000. Assuming yan yung amount. Okay? But of course, yung cost kasi ng property, 110. Doon sa binigay nating example. So, to be consistent, ang gawin natin, okay, ang cost niya 110. Okay, less 10,000, 100,000. Okay, ang net book value niya. Okay? Ayan. So, ang point ko lang dito, ganito siya pine-present sa balance sheet. Okay? So, halimbawa, next year, nag-recognize ka ulit ng accumulated depreciation na 10,000. So, magkano na ang accumulated depreciation? Diba? 20,000 na. So, ang presentation mo na sa kanya, magiging ganito na. Diba? So, 110,000 ang cost, di ba? Less, okay, accumulated depreciation. Magkano nga daw? 20,000. Okay, so magkano na lang ang net book value? O ID, 90,000 na lang. Yan. So kung mapapansin mo, nababawasan taon-taon yung value o yung value ng
machinery. Kasi nga, nagkakaroon tayo ng accumulated depreciation. Okay? So, ganun lang ang tatandaan mo ha. Itong entry, ganyan talaga yan. Debit depreciation expense, credit accumulated depreciation. Pinagsamang nominal account at saka real account yan. Ito, okay, ay nominal, ito real. Tapos contra asset account nga to kasi kinokontra nga niya yung value ng property. Tapos, wag mo na lang kalimutan lagyan ng hyphen at kung ano man yung dinedepreciate mo para hindi magkagulo kasi marami kang dinedepreciate. Okay? So, ayan ha. Ganun lang yung pagko-compute ng depreciation using straight line method. Ngayon, magpakita tayo ng mga sample problem. Katulad nito, i-apply natin yung straight line method. A machinery costing 260,000 ay binili mo daw nung August 1. Tandaan mo ha, August 1 mo binili, hindi January 1. Okay? Of the current year. So assuming 2021. It is estimated to have a salvage value of 20,000 at the end of its useful life of 10 years. So 10 years ang useful life. So ano nga yung formula natin? Cost less salvage value, kung meron, kasi meron din dito, divided by useful life, di ba? So makukuha natin yung annual depreciation. So compute natin. Ang cost natin, 260,000. Minus, di ba? Salvage value, 20,000. Yan, magkano na yan? 240,000 na lang natira, di ba? Okay, divided by 10 years. Okay, so magkano yun? That's 24,000 per year. Per year. Per year yan. Okay, the problem is, kailan mo ba in-acquire? August 1, hindi January 1. Ay ito yearly. Ibig sabihin, for 12 months itong 24,000 na to. Kaya kung gusto mong malaman yung monthly, i-convert mo muna siya per month. Okay, so ganun lang ang gagawin mo. Kung 24,000 yan, i-divide mo lang ng 12 months para lang malaman mo kung magkano yung monthly niya. So, i-divide natin. Okay, so so we have 2,000 per year. Yan, di ba? Calculator pa no? Slave ng calculator eh. Okay? 2,000 per month. Yan, per month. Okay? Ngayon, pag magre-record ka ng depreciation, magkano ba dapat ang i-record mo? Okay? 24,000 ba? Hindi. Okay? Kasi nga, nagsimula lang naman siyang binili at gamitin noong August 1. So, ilang buwan mo lang siyang nagamit. Di ba? August, September, October, November, December. That's 5 months only. Okay? So, ang gawin mo, 2,000 times 5 months. Okay? That's 10,000 pesos. Okay? Yan. Ayan, di ba? So 10,000 lang for 5 months ang i-recognize mo. Okay, so paano mo i-entryhan? December 31. Okay? Depreciation expense. Okay, dash. Lagyan natin, machinery. Lalo na kung marami kasi yan, di ba? Maraming property. Okay, magkano lang? 10,000 pesos. Okay, and then credit accumulated depreciation. So wag ka mag-abbreviate for the purpose lang ng ano natin, pakita kung paano yung journal entry. Yan. Okay? Di ba? Ay sir, di ba sabi mo dapat consistent amount na the following year dapat 24,000. Oo nga, kasi nga ito, anong nangyari, binili mo naman kasi siya ng August. So August pa lang mag-start yung depreciation niya. Kaya this year, 10,000 lang muna ang i-record mo or i-recognize mo na depreciation expense. The following year, 24,000 na. Okay? Kasi yun ay 12 months na ng 12 months eh. Okay? Ayan. Di ba? Madali lang ang proforma entry, madali lang din mag-compute. Babantayan mo lang talaga kung kailan siya binili, kailan siya nagde-depreciate. Okay? Yung iba naman ang ginagawa, parang ganito, di ba, 24,000 per year, di ba? Ginagawa, times 5 divide 12. Bakit times 5? Di times 5 months divided by 12 months. Ganon din naman yun, walang problema. Ang ginawa ko lang dito, okay, systematic yung computation natin para mas maintindihan mo. Na ginawa muna nating monthly basis para hindi nakakalito. Kaya nga, nung na-compute mo yung 24,000 a year,
at gusto mong malaman buwan-buwan magkano, okay, divide mo lang sa 12 months at lumabas na 2,000 siya per month. Okay? And then, ilang buwan na nga ba yung nagamit? Sabi natin, August, September, October, November, December. That's 5 months. O i-multiply mo sa 5 months, 10,000. Yun. Systematic yung approach natin para mas maintindihan. Okay? O, ayan. Sige, magpakita pa tayo ng ibang problem para, di ba, ma-apply natin yung natutunan natin. Okay. So sabi dito, the office equipment showed a balance of 164,000 with accumulated depreciation of 7,000. Okay? And then on July 1, an equipment costing 24,000 was acquired. The equipment is depreciated at 5% per annum. Okay? Ito madali lang. Madali na malito. Kasi pwede ka talaga ditong magkamali. Bakit? Okay. Kasi dito, meron ka ng existing na equipment, office equipment. Sulat natin. Yung existing mo na yon ay nagkakahalaga ng 164,000. Tama ba? Okay. Tapos meron na siyang accumulated depreciation na 7,000. Okay. Actually, itong 7,000 na yan, huwag mo yung pansinin, wala yung kinalaman dyan. Okay. So pagko-compute natin ng depreciation expense, kasi ang pinapadetermine lang naman natin dito, yung depreciation expense. So ito lang ang pansinin mo. Okay? Kaya nga, kung 5% per annum, okay, ito, yung 164,000, i-multiply mo lang sa 5% para makuha mo yung annual depreciation niya. So 164,000 times 5%, that's 8,200. Yan. Okay. Pero hindi pa dyan nagtatapos yan. Dahil nung July 1, may binili ka na namang panibagong equipment na dadagdag dito sa existing mo na office equipment na 164. Ngayon, hindi mo pwedeng isama yung balyunan, okay, dito sa 164. Okay? Kasi nga, hindi mo naman siya in-acquire ng same date. At July 1 ito, tatandaan mo, kalagitnaan. So para hindi ka malito, ihiwalay mo ang computation nito. Okay, so ganun din, yung nadagdag na office equipment, ilatag mo kung magkano yung amount niya, which is 24,000. Okay, again, i-multiply mo lang din sa 5% per year. Okay, so 24,000 times 5%, 1,200. Okay, tanong, ito na ba yun? Hindi pa. Bakit? Kasi yung 1,200, good for 1 year yan. Okay, kaya nga annual depreciation per annum nga daw per annual, 'di ba? Ngayon, July 1 ka kasi nag-acquire. Okay? Kaya para mas madali at smooth, okay, at gagawin nating systematic, itong 1,2 again, i-divide mo nga muna sa 12 months para malaman mo kung magkano monthly. Huwag ka muna mag-shortcut ka kung hindi ka pa marunong. Gawin mo nga, alamin mo muna kung buwan-buwan magkano. So 1,200 divided by 12 months, that's 100 pesos per month, di ba? Okay? So bibilangin mo kung ilang buwan mo na siya nagamit. So July, August, September, October, November, December, 6 na buwan. So i-multiply mo sa 6 na buwan, that's a total of 6,600, okay? 600 pesos depreciation for the whole of July. From July to December 31. Okay? Or pwede rin naman kung mabilis-bilis ka na, 'di ba? Okay, 1 2 okay, times 6 divide 12. Ganun, 'di ba? Times 6 months divide 12 months. Ngayon, pinapakita lang natin yung systematic computation para mas madali. So, itong 600, yan ay pertaining dun sa depreciation mo ng bagong biniling office equipment. Okay? At ito, na na-compute mo doon sa lumang office equipment, ay pagsasamahin mo yung dalawang yan. Okay? So, 8,200 plus 600, that's 8,800. And that would be the depreciation expense for the year. So, pag mag-a-adjust ka na, December 31, 2021. Okay, again, depreciation expense. Huwag kang mag-a-abbreviate sa actual, ito ay for presentation purposes lang para mas mabilis ang discussion natin. Ay, sorry, machinery. Office equipment pala yung ginamit. Okay, office equipment. Yeah. Okay, magkano? Okay,
82 plus 600, that's 8,800. Okay, and then accumulated depreciation dash office equipment, same amount, 8,800. Okay? So ganyan. Yung iba kasi ang naging common error dito, okay, pinagsama si 164 at saka si 24. Okay, i-multiply ng 5%. Okay. Without remembering, excuse me, na yung isa binili mo ng July 1. Okay, okay sana kung January 1 January 1 mo yan binili. Okay, pwede mong pagsamahin tapos i-multiply mo na lang sa 5%. Pero sa case kasi nito, 'di ba? July 1 mo siya binili. Kaya ihiwalay mo yung pagko-compute sa kanya para hindi nakakalito. Okay, kaya katulad ng pinakita natin, magkahiwalay. I-multiply mo lang yung cost sa depreciation percent per annum. 'Yun. Okay, ito naman, ganun din. Tapos minantli natin kasi nga 6 na buwan pa lang naman siyang nagagamit. So kalahati, di ba? Yan. Okay. So di ba madali lang ang depreciation? Punta tayo sa kasunod na problem. Ito daw, meron ka daw office furniture and fixtures having an estimated useful life of 10 years with no salvage value. Okay, so wala ka nang poproblemahin, wala kang ileles na salvage value. Showed a balance of 48,000 with accumulated depreciation of 4,800. Okay, ito madali lang kasi 'di ba 48,000 ang cost, 'di ba? Wala namang salvage value, so i-divide mo lang ng 10 years. Okay, that's 4,800. Okay, per year. So wala namang ibang sinabing date at saka kung mapapansin mo, 'di ba? May 48 na rin siyang na-recognize na-record last year. So ibig sabihin last year mo 'yan binili. Okay? At ngayon, kapareho din ang ire-record mo kasi nga straight line lang tayo. So, recording that on December 2021, okay, ang gagamitin natin depreciation expense dash furniture and fixtures. Okay? Again, huwag kang mag-a-abbreviate sa actual ha. Dito lang to for presentation purposes. Okay, magkano? 4,800. And then, credit accumulated depreciation, furniture, and fixtures. 4,000, okay, 800. Okay? Di ba? Madali lang. Okay, isa pa ang problem. Para ma-practice kayo, di ba? The delivery van acquired 2 years ago. So binili mo na daw siya 2 years ago. Ang cost daw niya 800,000 with accumulated depreciation of 80,000. Okay? Dito pa lang, okay, kita mo na kung magkano ang magiging depreciation nito. Kasi 2 years ago, tas 80,000 yung accumulated. Malamang, yan ay 40,000 per year ang depreciation. Pero syempre, ipakita pa rin natin kung paano. Then, to be depreciated at the rate of 5% per annum per year. So, wala namang sinabing date kung kailan binili at hindi na rin naman magmamatter kung kailan mo binili kasi 2 years ago na. So, madali lang ito, yung 800,000 mismo na cost, i-multiply mo lang sa 5%. And ang lalabas dyan, okay, 800,000 times 5%, tingnan mo, 40,000. Di ba? So kung mapapansin mo dito, 80,000 daw yung accumulated depreciation 2 years ago. So i-divide mo sa 2 years, 40,000 talaga. So na-verify mo na tama ito. Okay, to record, the debit depreciation expense, again, wag kang mag-abbreviate sa actual, okay, delivery van. And then credit accumulated depreciation, delivery van. Yan. Okay, magkano? OID, 40,000 pesos. Dali lang, di ba? Hindi katulad ng prepayments at deferral, medyo malito. Yan. Isa pa, ito. Office equipment was purchased on March 1, 2021. Magkano? 270,000. The expected life of the equipment is 8 years. Okay, o yung useful life daw niya. Wala namang salvage value, so wala ka nang poproblemahin. Ang pwede ka nalang magkamali dito ay mag-stop ka dito sa ganitong computation. Di ba? Kukumputin mo siya. Magkano yung cost? 270,000. Wala namang salvage value, i-divide mo na lang sa 8 years. Di ba? So magkano yun?
270,000 divided by 8 years, that's 33,750. Ang ginawa mo, tumigil ka na. Yan na yung nirecord mo. Oops, magkakamali ka talaga dyan. Bakit? Kasi ito, tatandaan mo, di ba, yearly yan. Depreciation expense yearly. Hindi mo naman January 1 binili, kundi March 1. Okay? So, ang gawin mo para hindi ka malito, yung ating systematic approach, itong 33,750 na per year, i-divide mo ng 12 months para malaman mo buwan-buwan kung magkano ang bumababa sa value ng property mo. Okay? So, kung i-divide ko siya sa 12 months monthly, that's 2,812.5. Okay? And then, ilang months mo na siya nagamit? So, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, that's 10 months. Okay, so that would be 28,000, okay, 125. Okay, tama ba ako? Babalikan natin. Okay, 28,125. Yan, okay. So ito lang ang ire-recognize mo or ire-record mo na depreciation expense at hindi 33,750. Kasi ito pang buong taon. Okay, yung iba naman, ang gagawing computation lang dyan, 33,750 times 10 divide 12. Ibig sabihin nun, times 10 months divide 12 months. Ganun din naman ang lalabas dun. Dito lang pinakita natin na monthly magkano, then multiply mo lang kung ilang months. Okay, so again, paano ang entry? Debit depreciation expense. Again, huwag kang mag-abbreviate sa actual. Dito lang to for presentation purposes. Okay, depreciation expense. Okay, dash equipment, di ba? And then, credit accumulated depreciation, dash equipment din. Yan. Magkano? 28,000 kay 125. Yan. O, di ba? Madali. Babantayan mo lang lagi talaga itong months. Okay? Or yung, kung yung time mo kailan siya binili. Para hindi nakakalito. Okay? So, last problem na. Yan. Nagbayad ka daw ng 160,000 cash, okay, to purchase a delivery van, okay, on January 1. On January 1 mo binili. The van was expected to have or has expected to have a 3-year useful life. So 3 years and 10,000 salvage value. Depreciation is computed on a straight line basis. Susme, napakadali. Okay? Ang gagawin mo lang, cost, 160,000. Less, may salvage value, binigay naman. Okay, so ano na yan? 150,000 na lang yan, di ba? Okay, divided by, ilan daw ang useful life? Okay, 3 years. So, 150,000 divided by 3 years. So, 50,000 kada taon. Yan. Okay, per year ang depreciation. At dahil January 1 mo naman binili, ay di ibig sabihin, yan na yung depreciation amount na i-record mo as of December 31. Okay, so kung i-record mo siya, okay, ano to? Depreciation expense. Again, sa actual, wag kang mag-abbreviate. Okay, lagay mo delivery van. Magkano? 50,000. And then credit to accumulated depreciation. Yan, delivery van din, 50,000. Okay. Ayan. Yan na. Yan lang. Okay, kasimple ang depreciation discussion. Okay? Yan. End of discussion na tayo. And of course, pasalamatan natin yung ating mga sources, di ba? Sir Abeleda, Sir Ong, at saka Sir Win Balyada. Okay, ito yung mga naging ano natin. At saka kung may mga photos man tayong ginamit, galing from google.com. Okay, so natapos ko na ang series of discussion ng adjusting entries. Kaya nga, kung hindi mo pa napapanood yung iba, panoorin mo para mas maintindihan mo. Particularly yung kauna-unahan na overview. Kasi doon ko pinapaliwanag kung ano bang ibig sabihin talaga ng adjusting entry, bakit siya ginagawa. Okay? With that, thank you very much for tuning in, for listening to my video lecture, and I hope marami kang natutunan dito. Okay? Kung meron ka mang mga feedback or kailangan namin ng improvements, i-comment mo lang dun sa ating YouTube channel.
Okay, para at least ma-improve natin along the way yung approach natin. Okay, so thank you very much and happy learning.